Hallelujah. Mahiyo kita tanan, kung ako mga itangon ang design sa ating kaingan Diyos, na siya mag-aamuna, siya mag-auban, siya mag-ahasan na ako kaalam. Hallelujah. O Ria Babamahaya Sikaraya Shande, Andaraya Sikaraya Shande, Ria Babamahaya Sikaraya, Andaraya Sikaraya Shande, Ria Babamahaya Sikaraya. O Ria Babamahaya Sikaraya Shande, Andaraya Sikaraya, Andaraya Sikaraya Shande, O Ria Babamahaya Sikaraya. Amahan nga langit nun ani akami nagkapasalamat sa imong pagkamaayo ginaugan, sa imong pagkamatinod-adon nga diin ikaw o ikaw lamang ang Diyos nga angayan namong pasalamatan, ang angayan namong pagadayon, ang angayan namong simbahon ginaugan. Lord, ani akami nga magatugyan sa tibuka panimbahon namo nga ikaw ang Diyos nga magapanguna, ikaw ang among Diyos nga diin nagahatag og langiton nga kaalam. Salamat Ginoo Lord sa imong pagpadayag ginaugan sa mga revelations nga imong ihatag kanamo sa matag usa. Salamat ginaugan ining tanan, kabuli kami sa imong hamiling dugo, ining tanan akong ginapasalamatан diya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
katukan, niini tanan, o ginakong ginatugyan, o ginapasalamatan, diha, ang pangalan sa Ama, Anak, o Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. Praise God. Once again, tayong gabi sa tanan. O maayong gabi po no, sa ito mga kaisunan nga nag-tune in online. So sa ito ang mga regular announcements. Every Wednesday is our midweek service. No, mag-start it at 6:30 in the evening and we will end at 8 p.m. So ang ginawag ang tanan din nga mag-join din no, kay gamay naman siya ka oras no ating spend no, and makalerg dito no, sa ato ang pag-Bible study no, sa ato ang midweek service. And every Friday is our prayer meeting no, mag-start mo kita same time 6:30 in the evening until dalas 8 sa gabi. So ang itong ginahawag ang matag-usa no, nga maging part no, sa ato ang prayer meeting every Friday no. Kung naaman mo gusto kaya ipa-appeal sa inyong mga pag-ampo no, so i-message lang po si Pastor Cynthia or ako po sa GC nato para ma-appeal nato no, sa ato ang mga prayer items. And this coming Sunday no, na karoon na dyan ang ato ang Thanksgiving party, anniversary, and Christmas party. So, no invite is carry. We invite everyone and encourage everyone to mag-attend no, sa ato ang service karon December 14. No, so sa ato mga exchange gift, ang amount sa regalo is 200 pesos. So, in-sex lang po siya, no? Kaya hindi naman tayo mag-puno tayo. And then for the food, ang message lang po kung sa ang food na inyong gusto nga dalaon, no? So, para dilit mag-doble-doble ang ato ang mga pagkaon. So, mag-start kita at exactly 9 in the morning. So, ang mong gina-encourage yung tanan nga, please come on time. No, para maka-attend kita sa pagsugod sa itong panimpawon. Kaya ito ang na triple celebration. No? So, tonight, no, I believe na ihatag ang Ginoo sa tuwa mapulo para sa tuwa midweek service. So, bilhin na ako nagagagayon. Let us welcome here in the pulpit, our faithful, no, and beautiful servant of the Lord, no, Sister Cindy Palangor. Let's give her a round of applause. Daghang salamat, Sister Lynn. Umayong gabi po sa atong mga kaisunan na naagari sa atong balayang kuanan. And mayong gabi po sa atong mga online viewers sa atong Facebook Live tonight. So, nako dyan akong pagpasalamat no, diha sa ato ang dear Reverend Cynthia Barsales no, sa kaning opportunity na iyan ihatag kanako mga kaisunan to speak no, diri sa atubangan ninyo to share the word of God. And it's an honor and privilege no, na sunlo sa pulong sa Ginoo. So, dalay ko na Ginoo sa atong mga kinabuhi. So, akong ginauhaw kung matag-usas sa pag-apply sa ilang mga Bible. Kung atong pag-applyan ang book of Jeremiah chapter 29 verse 11. Hallelujah. So atong pag-applyan sa book of Jeremiah chapter 29 verse 11. So, akong basahon sa English version, mga kaisunan. So, akong awhagatanan sa pagtindog, sa pagpakita, sa pagtahod, sa pagbasa, sa pulong sa Ginoo. So, akong basahon, mga kaisunan, o magasunod lang mo sa hilong ganako. Hallelujah. Book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen. Maraming po kita. Hallelujah. Our most precious Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo Ginoo sa mga kinabuhi namo, Father God. Lord, thank you Lord for your faithfulness Ginoo, for your loving kindness sa matag usa Ginoo, ug ang imong grasya Ginoo na nagauban sa matag usa kanamo, Lord. Lord, salamat Lord sa kaning higayon na imong gihatag sa matag usa na kami Lord imong gitigong, Father God, na magatuon sa imong mga pulong, Father God. Lord, ikaw Ginoo mag-prepare sa matag kasing-kasing namo Ginoo ug matag-una-una namo Father God na ikaw Lord magahatag og langitlong kaalam sa matag usa ka namo Lord, even Lord the heavenly knowledge Ginoo and understanding sa imong mga pulong Father God. Lord, ikaw Ginoo magapamuna o Dios sa among Bible study tonight Ginoo, bisan pa Lord sa among mga kaigsuonan o Lord na
nag-aupan, nag-join ka na mo, Father God, through online, Ginoo. Ikaw, Lord, magkapadayon, mag-minister sa ilang mga kinabuhi o Diyos. And Lord, I pray, Father God, tabuni ang matagusa sa imong hamiling tubo, Father God. And Lord, salamat, Ginoo, sa imong pag-amin ka na ko, Father God. Ikaw, Lord, magatabon ka na ko, o Diyos, na ikaw, Ginoo, ang ngayon na makitaan sa akong kinabuhi o pili ang akong kinaiyan, Father God. And Lord, salamat, Lord, na ikaw, Lord, mag-anoint, Ginoo, mag-bless, Ginoo, sa akong mouth, Father God, ang kanang mga pulong na migawa kanako, o Diyos. Kani, Lord, ikaw, O Lord, na nagpanimuhatan ni, O Diyos, na ikaw, Lord, maghahatag og authority and power, Ginoo, sa kaning mga pulong na ni, O Diyos. Tabangin kami balang Espiritu na ikaw ang among great teacher sa karong gabi una sa among mga kinabuhi, O Diyos. And Lord, akong ginaknowledge, akong kinabuhi, that apart from you, Ginoo, I cannot do nothing, Father God. Lord, ikaw, Lord, mag-auban ka na mo, Father God. Speak, Ginoo, sa matag usa na naadri, Father God. Imong i-reveal, Ginoo, Lord, ang imong mga pulong niya kanila, o ikaw, O Diyos, mag-minister sa matag kasing-kasing, Ginoo. O kani, Lord, akong ginatugya, diha kanimo, ginapasalamatan. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. So, magaling ko na tanan. Hallelujah. So, dari mga kaisunan no, sa book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, very common na kaayo ni sa atuan, no, ng mga Kristohanon. And, kaning, para sa background lang, no, sa kaning book of Jeremiah. No, kaning book of Jeremiah, no, isulat kini ni Prophet Jeremiah. No, iya kaning isulat, no, katong, gi-anoint siya sa Ginoo, no, katong, teens pa lang siya. No, kung ato mabasahan nila sa book of Jeremiah chapter 1, ito na to makita unsa ang pagtawag sa Ginoo diha kay Prophet Jeremiah. And the book of Jeremiah is one of the major prophets sa Old Testament. So, mao kini ang usa sa mga major prophet. And of course, si Prophet Jeremiah, known kaayo ni siya as a weeping prophet. Kanang grabing hagulgol na paghilak, no? Kanang grabe jud ang iyang pag-weep, no? Katong mga panahon, no, na iya jud nakit-an, no, kanang ang mga disugid niya sa katawhan sa Ginoo. And of course, the destruction of Jerusalem. So, si Jeremiah, no, in the book of Lamentation, other scholars, no, nag-ingon na ang book of Lamentation isulat pud kini ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah. So kung mabasa na to dito sa book of Lamentation, no, mao kato mga laments, no, or kanang mahinatabo, no, katong sa panahon pa sa mga katawhan sa Israelite. So, no, in the book of Jeremiah, chapter 29, nag-speak kini mga kaigsuunan, no, about katong nahitabo, no, after nahitabo dito sa destruction of Jerusalem. So, kung kanang kabalo naman yung taon sa natabo katong first fall, no, sa Jerusalem. So katong mga time na to, no, gi-invade sa taga-Babylonian ang mga taga-Jerusalem, no. So mao kini ang time na katong mga katawhan sa Israel nag-exile sila. And ang hari katong time na kato, no, katong gi-invade sa taga-Babylonian ang Jerusalem, no, ang hari katong panahuna isigi Nebuchadnezzar, no, mao kini ang hari dito katong unang panahon. And kaning chapter 29 sa Jeremiah, nag-convey kini og message, no, sa katawhan sa Israel, no, naghatag kini og kanang paglaog diha kanila, and of course the divine guidance na gikan diha sa Ginoo. O i-emphasize po dito unsa ang plano, no, sa kaumaon sa mga Israelite katong panahon na to. And sa book of chapter 29, no, nag-contain po kini og mga letter ni Prophet Jeremiah, no, sa
mga Jewish people na na-exile sila na naghatag o kanang reassurance during sa mga panahon sa ilahang despair o kanang wala na joy akong baga pag-asa diha sa katawhan sa mga Israelite and ang mga butang na dili kasiguraduhan diha sa ilaha. So karon mga kaigsunan, magatuon kita unsa man ang kanang plano sa Ginoo sa matag usa kanato. So tonight ato tanawon, no? God has a plan for you. Amen. Inay mong katapat, no? Ang Ginoo na ay nindot na plano diha kanimo. Amen. No? God has a plan for you. No? Amen. So, sa atong mga kinabuhi, no, usahay mga pangutana diha kay Lord. Lord, nganong ako man? Why me? Nganong ang plano nako dili ba natuman sa akong kinabuhi? No? Nganong kinahanglan mo nako mo undergo og mga kasakit sa akong kinabuhi? Anong kinahanglan man ako moagi aning mga struggles, testing, trials, circumstances sa akong kinabuhi? Nganong kinahanglan ako moagi og mga disappointments sa akong kinabuhi, discouragement sa ako ang kinabuhi? And sometimes we begin to wonder, no, naa pa ba si Lord? Kasi gigalitan ako ni Lord. No, sahay, mag-wonder kita, naa pa ba si Lord? Wala pa ni Lord itubag ang ako mga pag-ampo. Silent man si Lord sa ako ang kinabuhi karon. So, karong gabi una, atong tanawon kani mga kaigsunan. So first, number 1, God's plan is personal. Amen. No? Ingon diha, for I know the plans I have for you. Ibig sabihin, ang plano sa Ginoo para kanimo. It's personal. Amen? He knows your name. Kabalo ang Ginoo sa imong pangalan. Bisan ba gani ang kanang ihap number sa imong buhok? Kabalo ang Ginoo. No? Your story. Kabalo ang Ginoo unsa ang story sa imong kinabuhi. Kabalo ang Ginoo unsa ang mga kanang mga luha nimo diha sa tubangan sa Ginoo. No? Kabalo ang Ginoo kung unsa ang imong pangandoy sa kinabuhi. Amen? Before ka pa natao, mga kaigsuunan, God already had a plan for your life. Amen? Wa ka pa ligawas aning kalibutan na apakaliha sa taguangkan sa imong inahan na anay nindot na plano ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. So ato tan-awon diha sa Psalms 139 verse 16. Ingon diha, ako basahon sa English version, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Amen. No? Bisan feeling nimo gitalimtan na ka sa Ginoo. Feeling nimo wa ka nitubag sa Ginoo sa imong mga pag-ampo. But God says, I see you. Kabalo ko kung unsa ang kahimtang nimo karon. Amen? I see you. I know you. Kailang ko nimo. And I am working in your life. Amen? No? In the silent time, no? In the quiet time, sa Ginoo, He is still working sa atong kinabuhi. Amen? You are not an accident. Amen? No? Usahay, no, karong generation, daghan kayo mga teenage pregnancy. Apan, no, ayaw nyo kalipin na you are not accident. No, naay purpose ang tanan diha sa imong kinabuhi. You are the parte ka sa disenyo sa Ginoo. Amen? Then, number 2,
God's plans is purposeful. Naay katuyuan diha sa imong kinabuhi. No, ganiha, God's plan is personal. Ikaduha, God's plans is purposeful. Ibig sabihin naay purpose ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Ingon dito sa next na statement niya, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Amen. Sometimes, no, we go through hard times, no, kanang naatay mga kalisdanan na mga sitwasyon sa atong mga kinabuhi. Ugnay mga panahon, mga una-una kita, Lord, nanong ako man ang kinahanglan mo agi sa aning sitwasyon. Nganong nahitabo man kini kanako. But remember, na bisan ang mga kasakit na imong giagyan, mga kaigsuunan, naa ka na purpose sa imong kinabuhi. Dili ka na accidentally na kinahanglan mo agi ka sa inganang mga kasakit. Amen? No, bisan gani si Joseph, gibetray manggali siya sa iyang mga isuon. And iya siya, gibaligya, ibuhat pa siya o kanang slave. No? O ibutang pa siya dito sa prisuhan. But through those trials na giagihan ni Joseph, no, God was preparing him to save the nation. Pinaagi sa kinabuhi ni Joseph para ma-fulfill kato kabubuton sa Ginoo. Kinahanglan mo agi si Joseph sa mga kalisdanan para ma-fulfill katong kabubuton sa Ginoo diha kaniya. Same po sa to ang mga kaisunan. No, usahay kinahanglan nato mo undergo og mga pain sa atong mga kinabuhi. Hard times sa atong kinabuhi. Because sa kanang mga panahon na there is the breakthrough and the end sa atong mga pain. Mao gani gitawag siya na breakthrough. Kinahanglan o agi jud tao kanang kasakit i-break jud ta, kumbaga dumukon jud ta. No, para maato maabot katong breakthrough sa atong mga kinabuhi. No? Amen. So, same po sa atong mga kinabuhi. No, sama sa atong ingon ako ganiha, your pain has a purpose diha sa Ginoo. Amen? Your testing today will become your testimony tomorrow. Amen. Dili man ka makatestify na God is your great provider kung dili man ka makaagi o kawadlaon sa imong kinabuhi. Amen? Dili man ka makatestify that God is your great healer kung dili ka makaagi o kanang kasakit physically. No? There is a miracle diha sa imong kinabuhi. Dili mo mag-testify kung dili ka makaagi sa inanang sitwasyon sa atong kinabuhi. No? In the book of Romans, chapter 8, verse 28, nag-remind kini sa matag usa ka nato mga kaisunan that all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Amen. Ibig sabihin sa all things, ibig sabihin good or bad, kinahanglan mo undergo jud ta diha. All things work together for good to those who love God and called according to His purpose sa iyang kinabuhi. Amen? No? Even when things don't make sense. Tanaw na ko, wa manay kuan, uy. Wa manay kasiguraduhan sa akong kinabuhi. Apan, God is still in control sa imong kinabuhi. Amen? Then, ikatulo, mga kaisunan, God's plan is progressive. Amen? Ibig sa progressive, di ba na ay progress step by step? Kumbaga sa usa ka chart na ay, kumbaga na ay increase, no, na ay pagtaas.
Same po sa kanang, remember na ko ka ng mga bata ganit na mga infant pa lang. Tapos kung ato ka ng health center, naana sila immunization card. Tapos dito sa likod, naanay ka ng gina-monitor ang ilang height. Kung taas ba ang mga bata. Or bisa ng ilang weight, gina-monitor na siya. So same po sa ato mga kinabuhi. God's plans is progressive ka na to. Amen? God does not reveal everything at once. Amen. No? Progressive ang plano sa Ginoo kanato. Dili man na isa lang ka halad sa Ginoo kanimo o mao kini ang akong plano kanimo. Wa na kay ato bangon. No? God does not reveal everything at once. Remember, He shows us step by step at a time. Amen? Ibig sabihin, one step at a time. Amen? And because He want us, gusto sa Ginoo na magalakaw kita, walk by faith, not by sight. Amen? Nabisan unsa man ang imong environment na imong giatubang karon, but the Lord reminds of you, walk by faith, not by sight. Amen? No, same po sa kinabuhi ni Abraham. No, si Abraham wala siya kapaluon sa leading sa Ginoo ni Hakaniya. Apan unsa gibuhat ni Abraham? He still obeyed the Lord. Amen? Kung na-remember nyo, unsa gibuhat ni Abraham katong gihalal niya si Isaac, wa siya kabalo. Nganong kinahanglan man ihalal ang iyang only son, but he obeyed to the Lord. No, same po sa kinabuhi ni Moses. Wala siya kabalo. No, unsa ang pag-lead niya sa katawhan sa Israelite. Apan, he trusted God. He followed the instruction sa Ginoo diha kay Moses. Bisan pa kay Mary, no? Wala kasabot si Mary nganong siya man ang gipili para kanang maging mama sa usa ka Bisaya. Apan unsa gitubag ni Mary? Let it be according to your word. Amen. No, so God's plan is progressive sa akong kinabuhi. Sometimes God hides the details. Usahay, wala kaayo ginahatag ni Lord ang fully details sa imuang kinabuhi. Para you will trust the Lord. His direction sa imong kinabuhi. Sama sa mga kinabuhi katong in the Old Testament. Sa kinabuhi ni Abraham, ni Moses, and ni Mary. No? Sometimes God hides the detail so that we will trust the Lord, His direction, and more than our own understanding. Amen? Usahay na atay plano na para sa ato sakto ka na plano. Apan the book of Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 nag-remind ka na to mga kaisunan, trust in the Lord with all your heart. Ibig sabihin, musalig na diha sa Ginoo, ibuok na to kasing-kasing, and lean not on your own understanding. No? Verse 6, ingon diha, in all your ways. No, sa tanang mga pamaagi, plano nimo sa imong kinabuhi, acknowledge Him. And He will make your path straight. Amen? No? So, atong itugyan diha sa Ginoo. Trust the plans of the Lord. Usahay, dili nato makita ang whole picture sa ato ang kinabuhi. Whole picture sa atong mga plano, sa atong kinabuhi. But you need to trust to the Lord, the one who holds it. No?
kana Ginoo na nagagunit sa atong mga plano sa atong kinabuhi. Amen? No, remember that God's plan is personal kanato. Amen? Then, ikaw-pat, mga kaisunan, God's plan is promising. Asa man ang makita ng promising ito ganiha sa may Jeremiah 29 verse 11. Plan to give you hope and future. Amen. Ang Ginoo na ay hintot na plano kanimo. Tagaan kaniyang paglaom o kaugmaon diha si mong kinabuhi. Dili na ni para sa mga katawhan sa Israelite, but sa atong mga kinabuhi karon in the present, mga kaisunan. Ang hope, meaning ana, there's something better ahead. Na kay paglaom. No? Na paglaom, na kana, na-adrilindot na plano diha kanimo. No? No matter what man ang imong ginaatubang karon mga kaisunan. Na may failure sa imong kinabuhi, sickness man, heartbreak man sa imong kinabuhi, or disappointment. No, remember na ang imong story wala pa na human diha sa tubangan sa Ginoo. Naapay paglaom samtang buhi pa ka mga kaisunan. Amen? When God writes your story, ang Ginoo na nasulat sa imong story, ang Ginoo na ay ginasulat po na ending of victory diha kanimo. Amen? There will be always ends in victory. Same po karon mga kaisunan in the year of 2025. This year is the year of conquest sa matag usa kanato. No? We are more than conquerors. For the whole year sa 2025, I believe na naay kadaugan sa matag usa kanato. There is a victory sa atong mga kinabuhi. Unsa man ang mga plano nimo, ang imong mga desire, naa-joy victory diha kung anaa ang Ginoo nga gauban kanimo. If you acknowledge Him, no, and you will trust the process diha sa Ginoo kanimo. In the book of Isaiah 46 verse 10, ingon dito, my purpose will stand. Amen. And I will do all that I please. Ibig sabihin, kung unsa man ang kanang purpose nimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, no, matuman jud na diha kanimo. Amen. No one can stop sa plano sa Ginoo kanimo. Kung unsa man ang giablihan sa Ginoo na mga pultahan sa mga panalangin, opportunity diha kanimo, breakthrough sa imong kinabuhi, walay makasarado ana. Amen? No? No one can stop God's plan. Isa na ang tao, dili ka na mapunggan kung unsa ang plano sa Ginoo kanimo. Bisan ang imong problema na ginatubang karon, dili ka na makahinder sa plano sa Ginoo kanimo. Amen? Bisan ang imong past, imong kinabuhi, kinaraang kinabuhi nimo, dili na makahinder sa plano, sa nindot na plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? When God say yes, no one can say no. Amen? Kung Ginoo ingon og yes, dili jud ka makaingon og no. Bisan lang gani ang life ni Jonah. Ang kabubuton, ang plano naman gihapon sa Ginoo ang matuman sa iyang kinabuhi. No? Dili lang nato mulato na kinahanglan patamoagi o mga halisdanan sa atong kinabuhi bago kita mo follow sa instruction sa Ginoo. Amen?
So tonight mga kaigsuunan, ang Ginoo no kanang nagapa-remind ka nato na bisan mahuman man kaning tuig 2025 na ay lindot na plano gina-prepare ang Ginoo diha kanimo next year. Amen and amen. The favor of the Lord no ana diha kanimo. Amen. Amen. So, kinahanglan musulat na ta karon unsa katong mga 12 things na atong isulat. I-check na nato karon. Natubag na ba ni karong tuig? Or kung natubag na, mudugang na pud taglain. Amen. O kung katong on the way pa, napata sa season of waiting, no padayon nagyapon tang pag-ampo diha sa Ginoo. It's because the Lord timing is perfect sa akong kinabuhi. Iya jud na ikahatag ka nato according to His will and according to His purpose sa ato ang kinabuhi. So tonight mga kaisuunan, no, in the book of Jeremiah chapter 29 verse 11, maybe sa ato ang mga kinabuhi karon usahay nakabati kita, we are lost. Stuck kita. No? Stagnant. Lord, feeling mo lost ka, na-stuck ka sa isa ka sitwasyon, you are stagnant, kung unsa man ang situation, o ganang mga butang na nagahinder diha sa imuha, or kanang mga unsure, no? Naay kanang mga panguna-una, Lord, unsa man ang mahitabo nako sa akong kinabuhi. Naabay lindot, nakaumaon, naabay kasiguraduhan sa ako ang kinabuhi kung kani akong subayon ang dalan, ang imong plano sa akong kinabuhi. No? Or maybe you are still praying and waiting diha sa atong buhi na Dios. O tanaw nimo silent kaayo si Lord diha kanimo. Tanaw nimo pili nimo why response na gikan diha kay Lord. Walay katubagan sa imong mga pag-angko. But remember mga kaigsuunan, no? Silence doesn't mean absent. Dili porket silent ang Ginoo sa imong kinabuhi, absent na si Lord diha kanimo. No? God is still working behind the scenes na naa diha kanimo. Remember na naay hindot na plano ang Ginoo kanimo. Remember mga kaigsuunan, that God's timing is perfect. Kung unsa man ang mga kalisod na imong ginatubang karon, just remember this. God's timing is perfect. Diha kanimo. Kinahanglan lang jud ta mugunit diha, musalig diha sa Ginoo. His ways is higher than our ways. No, atong magabasahon sa book of Isaiah, chapter 55, verse 8 to 9. Amen. So, sa mga nakakita, palihog, no? Pwede na ay magbasa diha sa Bisaya version or English man na siya. Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. 8 and 9. Opo. And as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen. No? His ways is higher than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. Amen? His plan is still unfolding diha kanimo. Wa pay ending sa imong story. Amen? Amen? Amen. No? So, even we don't kanang naami ang mga sitwasyon dili man nato masabtan kung unsa man ang kanang ginatubang nato.
Salig ra ta diha sa Ginoo. Amen? Because His plans is always better than yours. Amen? Kung ato kini-acknowledge mga kaigsuunan sa atong mga kasing-kasing, no? Always natong i-declare sa atong mga kinabuhi that the plans of the Lord is better than yours. Naadyo'y nindot na plano Ginoo diha kanimo. I believe na adyo lang ka ng pag-surrender, pag-acknowledge nimo diha sa atong buhi na Dios. He is not finished. Kung unsa man katong butang na iyang giablihan diha kanimo, your story is still being written gihapon diha. Wa pa ending sa imong kinabuhi. Mga kaigsuunan. So, maura to, mga kaigsuunan ang akong ma-share diha kaninyo. And remember, na naay-lindot na plano ang Ginoo diha kanimo. So, atong basahon usab ang Book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. So to God be all the glory. So daray ko na Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. So maura ka to mga kaigsuunan, ang ako ang na-share diri sa Jeremiah 29 verse 11. So, since mauman kini ang atong Bible study, mga kaigsuunan, so welcome ang atong mga kaigsuunan to stand diri sa pulpit para magdugang sa kanang napay gusto ikadugang sa ato ang lesson karong gabi una o napod ika-share sa kanang mga reflection, mga testimony nila diha sa ilahang mga kinabuhi. So, to God be all the glory. Amen. Amen. Praise God. Glory to God sa iya ang tulong sa pagkatusa sa atawan na kay ang kining Jeremiah 9:11 kung bagas ka ng pais ka na galing gamit pa na verse, mga birthday, anniversary, tanan nga mga birthday verse ba i-wish niyo sa inyo ang sikataw. So, bisan man ka na mura na siya common na siya, but every time din nga ka lang ipadayag sa tas ng Ginoo, mura ka lang skill bago ihapon siya kay let ka nang everyday is bago man ang gina-reveal sa Ginoo sa to. So diri katong God's plan is progressive. Nakuha dito ko kay I remember din before nga katong pag-abot lang ko diri sa may Davao City nga date sa looking to the harvest na to ang church. So nauna ko ganin na right na galing to grabe din ang progress din ang plano sa Ginoo sa amo ang family kay kung muna kanaganing sama sa akong giningon before na wala na akong gina-desire nga may mong leader sa church kay ako ang gusto lang din siya na maging regular member katong una magud kay nida ko ba ko nga sa Christian family din kuno kay ako papa pastor ako mama kay leader sa church so makita na ko sila ba ang kanang murag bisa dili si kilay na job pero kanang stressful pud ba simbahan ba so ang malikit ko gusto may mo pastor na nang mag-leader sa simbahan so ko regular member na kanaganing subuan lang, ana gani. Pero kana wala responsibilities ba kung baga nga ginagulitan. So, pero kana ganing sa gibasa ni Reverend siya ganin mga plano sa ang atong ways ay mas higher pa ang ways sa Ginoo plano nato mas labaw pa ang plano sa Ginoo dili nato mapatong or ma-measure yun ang kana ganing plano ni Lord sa ato ang kinabuhi. So kana ganing bisan pa man sa matagos sa satuan kanang who knows isa sa tuan kanang isa po sa maging reverend isa sa to nga naging ko diri kamudod ang kanaganing kanang ipadala ni Lord sa lain nga lugar o magpukod mo inyong subahan o LGC ana church planting ba so kanang dili din nato kanang makugnan ang pag level up na pag-progress sa Ginoo sa tuan and kanang glory to God jud kanaganing every time na mabasa din ako ni Jeremiah 29:11 isa po di siya kanang word niya nagka-comfort ako sa Ginoo every time na nagani ko kanang sa state sa kanang pagsulay kay kanaganing namagay ng mga trials na kanaganing abini mo ba ang kato sa Ginoo ni Sister Cindy ba kanaganing the Lord is silent may mga times that the Lord is silent sa imuang life especially kung kanaganing naka sa pagsulay minsan ka nang murag makapanpud ba ka nang murag makadaon pud pero dira din
ginarimit sa Ginoo sa tuwa na wala jud plano si Lord nga makadaot sa tuwa no kay tanan ng mga plano ni Lord labaw na sa mga anak is para jud sa tuwa kamaayo jud. So kato siya glory to God sa iya po. Yan ako nang itatawa ko. Okay. So, dahil sa reference sa Jeremiah 29, no, gihatag ni siya ng promise ng Ginoo sa mga Israelite. Wala pa sila nigawa sa Babylon. Wala pa sila nigawa sa slavery. No, naapa sila sa sulod sa pagka-slave nila or sa pagiging captive no sa Babylonians no. So pagkasabot no ang atong mga kinabuhi no usahay no nga kanang abinato mura kay silent ang Ginoo no wala lang gapanimuhat ang Ginoo no. But in the midst of our trials or circumstances na ginatubang no ang promise ng Ginoo nag-work out no ongoing no ang promise ng Ginoo no. So small testimony lang no. So nabili ko last Sunday nabili ko last Saturday no para mo atag o pagpasalamat no or thanksgiving sa among dito sa balay no. Ingon sa ako mother magpasalamat ka sa Lord kay this whole year no wala pa isa ka tuig no namatay na karong 27 no 1 year no namatay akong father no and kanang wala pa yung tuig namatay ko ako ang ulo no. So, pero ingon sa akong mother in spite no sa mga circumstances nato kung wala to nato mamutawhay ang tanan muhanay ang tanan no murag bago ta mo pasalamat sa Ginoo no bago ta mo plano nga magpasalamat sa Ginoo murag imposible gyud siya no. So nato nagpasalamat kami no and after no nagpasalamat kami at the same time birthday celebration no nagisabay na siya pero pagkaman o pagpasalamat no kanang naagi hapon ang pagsulay no ni progress po lang pagsulay kanang abin mo kanang murag maras kakadali no kay nagpasalamat ka mo pero dili no naagi hapon ang pagsulay no. So eventually no so ako pa umako no sa Vera na hospital siya no and kanang tawag so karon na siya sa ospital. Ingon ako Lord unsa man ang plano nimo Lord nga no inaano man ang nagahunta ko no. So pero kanang remind sa Lord no that is still the year of conquest no wala pa giduman ang mga conquest no. Ingon na December pa no naa pa mga testimony nga ipa-overcome ang Lord sa matag usahan nato no nga asa motong inong ganina nga we must trust the plan of the Lord. Dili man nato masabtan pero naagyoy kanang pagpalibuhat sa Ginoo no. So kanang let us always trust God na the Lord is still working in our lives no. Even we cannot see it no sa masatukan sa Waymaker no nga even we cannot see it, even we cannot feel it no, the Lord is working no sa atong mga kinabuhi no. Dili lang yun kanang tama to ingon kanina no na nabasa nato kanina no that the plans of the Lord will prevail basin unsa pa nato ka dagan pay layo no sa calling man sa Ginoo kanato or sa mga ginapabuhat man sa Lord nato na agyud ang pag-prevail sa plano sa Ginoo no man ano no ang iyang word no nga promise sa Ginoo that my plans no ganang ang iyang plano yun mao ang mga succeed no sa atong mga kinabuhi. So ato ang part is to trust the process of the Lord no. O kanang kung mapansin nato no ang ato agud ng mga trials dili lang siya nag-remain na kana lang nga level naga-increase po siya as we continue to trust the Lord no. So ang pag-trust gusto ni Lord nga dili ta hangtod sa mustard seed na pagtuon
No, gusto ni Lord nga mulambo ka diha sa ato ang relationship diha sa yaw atong pagsalig diha kaniya. O gusto ni Lord nga ipakita ka nato that He is a great and big God sa ato ang kinabuhi. No, so ato ang basic ang nagsulod ako na plan is sufficient for you. And great is sufficient for you. No, so ang grasya din sa Ginoo no magapabilin sa ato ang mga kinabuhi. No, ilang sabad din sa mga Israelites no to trust the process of the plans a promise of the Lord sa ilaha. No, before sila gawa sa captivity. No, o paggawas nila sa captivity, dili na, ay, salamat Lord, gawas na kami. No, pero nakita nila nga, guba ang temple, destruction, guba ang tanan, no, nga ilang balikan. No, so, kung pasabot, wala pa, next level na po, no, ang ilahan na kanang atubangon, no, na sila sa captivity, pagpatindog na po usab sa temple sa Ginoo or sa ilahang mga kinabuhi no balik diya sa Ginoo. No, so sana po anak ko na itong kinabuhi na dili man nato masaktan. Pero tanaw nato tanan wilderness. Tanaw nato tanan murag destructive no ang circumstances nato. No, pero as we continue to trust no ang plano sa Ginoo ang maga-prevail, mao gyud na kinahanglan po nato that let your kingdom come, let your will be done no sa ato ang kinabuhi. Kay pag ang plano sa Lord mao matuman, no the best gyud ang ato ang maangkon. So katulang dala gyud ang pulong sa atong witness Dios kang gabi. Yung pag-testimony ako kayo, yung verse, nakarelate ako 3 years ago. During my darkest time, ano na yun, pinaka-prayer down, ano na moment yun parang breaking point yun. So, mula ako sa sasakyan, breaking moment. 3 years ago, I was clinically diagnosed of depression and anxiety with severe panic attack. So, before nun, breaking point, kasi pinaka-breaking point ko na. Hindi, ano ko dun sa verse na, mula ako sa sasakyan, pumigil ako, grabe yung pray ko. Iniyak ko siya kasi sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. Whatever I feel right now, hindi ko na kaya, hindi ko na makontrol. Please, ikaw na bahala sa akin. If you have plans for me, ito yung words, if you have plans for me, ikaw na bahala kasi hindi ko na alam ng Lord ko. So after that, kinabukasan, hindi maalis sa isip ko yung magkasama kami ni Ruel, pumunta ng Kinabawan. Before yung breaking point ko. May clinic, dinala namin yung papa niya. So, palagi siya nagpa-flash after yung prayer ko. Palagi na siya nagpa-flash akin. So, yung journey ko nag-start doon. Pumunta ko sa clinic na yon. And then, after the clinic, nirecommend ako sa psychiatrist. Then after doon, 9 months, after 9 months, na-okay na ako. Up to now. So, before noon, na-feel ko na may something that mental health is hindi okay. So ako lang inak ko lang. Ako ang nag-self-therapy ako. So, yung self-therapy ko is hindi effective. Kasi minarender ko na sa kanya, i-show me the path. As in, makita mo talaga na ito yung pinakita niya talaga. Kung saan ako pupunta, kung ano yung susundin, at in-invite niya everything. Amen. So, wait lang. So, praise the Lord, tinuod yun nga ang atong plano, dili sama sa plano sa Ginoo kay maunang giingon nga naa yun process yun, maunang progressive bitaw, kay nga naman,
Kung naatay purpose, naatay personal, nga ginaistorya ang Ginoo, then as we trust God, naadjud ang maayong resulta. Mauna nga diin kita magapadayon jud. Kanang sa mindsetting jud that God is always there. He will never leave us nor forsake us as we trust in Him and lean not on our own understanding, then He will make a way where there seems to be no way. So mauna nga di kinahanglan nato nga kuan jud tanaw jud sa atong mapa para sa panahon nga kita murag na nalisdan or nagadoubt or anything nga diin dili or murag wala ta kasabot, consult Bible, consult the Lord and He will guide you. He is our great shepherd, that He will guide us, He will protect us, He will provide everything all we need. Always when you are sick, come to Jesus. When you are depressed, come to Jesus. When you are in need, come to Jesus. When you are sick, come to Jesus. Everything is in Jesus because He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. So mauna natin kita magapadayon nga magapasalamat bisan pa sa mga pulong nga atong natun-an tuod isa ka bersikulo pero dako kaayo ang iyang span, dako kaayo ang iyang covering. So mauna nga kita magapadayon sa salig diya sa atong witnesses, and that's them mag-aapo kita sa pulong nga atong natunan karon. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, we thank you and we praise you, O Lord God. Hallelujah. Sa mga pulong nga ikaw na ay maayong plano ka namo. Ikaw lamang ang nasayod sa among kaugmaong Ginoo God. Lord, your plan is not to harm us but to prosper us, Ginoo. So Lord, salamat Ginoo nga ikaw ang Diyos nga magapadayon, nga mag-aabli sa among mga salabutan, Ginoo God, nga ikaw lamang ang Diyos nga naay susi sa among mga kinabuhi, Ginoo God. Lord, thank you, O God, nga ikaw ang Diyos nga magasilyo sa mga pulong nga among natunan karong kagabiyon, Ginoo God. And Lord, I pray even, O God, for our exhorter karon nga ikaw, Ginoo, ang Diyos nga magagamit paniya kaniya sa mga pinatahi ng mga pamaagi o mahimong malapad, Ginoo God, ang imong ginharian pinaawitan niya. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos nga magapadayon, nga magauban, bisan pa sa among panibahong karon. Kinintanan akong minatugyan, nung ginapasalamatan, kaya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, mag-aangko ka sa atong mga halat, karong gabi na. Amahan ako pala ninyo, salamat Lord God sa imong kamaayo, Father, sa among mga kinabuhi. Lord, ito sa ilayon karong Lord, na kami makadungog, Lord God, sa imong pulong ug madasig sa imong pulong, Ginoo, Lord God. Salamat po, Lord, sa imong padayon nga pag-provide sa among mga panginahanglan, Lord God, sa matag adlaw, Ginoo, gikan sa gamay, hangtod sa dako, Father, Lord God. And Lord, tonight, Lord, padayon mo ginapayaw kami, Lord God, as we continue, Lord God, Lord, to obey, Lord God, sa among mga paghalad, ya kanimo, ikaw, O Diyos, ang padayon, Lord, magabuo sa imong mga panalangin, Lord God, below, Lord God, Lord, ikaw magabless sa matag, alagad nimo, Lord God, na Lord, na ay kasing-kasing, Lord, na mahinatago, Ginoo. Lord, ikaw padayon magabless, even sa sources of income sa imong mga katawan, Ginoo, Lord God. Bless the work of our hands, O God, and thank you, Lord, that you are our Jehovah Jireh, Lord God, that your provision shall be seen in our lives, O God. Even, Lord, mga butang nga dinit na mo pangita, Ginoo, Lord God. Father, ikaw ang nag-provide, Ginoo, Lord God. Salamat, Ginoo,
Lord, sa imo, Lord God, kapag ka matinulaan mo, Lord God, kanunay ka namo, Lord God, Lord, na wala ka namo usahay mabunga, pero ikaw, Lord, ang nagtatabo, Ginoo, sa among mga panginahanglan. And we praise and glorify your name, O God. Lord, for every opportunity, Lord, to bless your holy name, O God, through our giving, Ginoo. Salamat, Lord, na ikaw pa tayo mahimaya, Ginoo. And Lord, we pray na ikaw magagamit yung mga halad na mo, Lord God, Lord, for the expansion of your kingdom and your territory here on earth, O God. And to reach, Lord God, Lord, mga katauhan para din kanimo. Salamat, Ginoo, Lord. Ikaw pa tayo himaya, Lord God. Sining mga halad, Ginoo, Lord God. Sinan, Lord, ako ginaampo sa pangalan sa among luwas sa Jesu Cristo. Amen. Amen. Mapasinod araw sa pag-asa, siya'y natutulog, mamahalay. Buhat at pag-ibig, buhat at pag-ibig. Mapasinod araw sa iyang pulong, matatagsan siya nagkaingon. Tulay ako, Praise God, abot awal na ang loob, himaya. Oh, himaya, sa langit o sa yuta, ang nanalo Diyos kani
kauban ka namong Ginoo God. Lord, salamat Ginoo bisan pa sa among pagpamauli Ginoo God sa madaugong pagtapos sa among panibahon o pag-among pagpamauli Ginoo nga ikaw ang Diyos nga mag-auban Ginoo God dili na kalipay kaninaw maangkon sa matag usa ka namo Ginoo God. Salamat sa imong pagpanalipod, sa imong pag-iya Ginoo God sa pagtagbo sa tanan namong mga panginahanglan. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Kaamdanan mag-iingon o Amen and Amen.